Magandang umaga, 2 araw bago ang bisperas ng bagong taon, matumal pa ang bentahan ng mga paputok at pailaw sa Bukawi, Bulacan. Ito ba'y resulta ng kampanya ng Department of Health kontra paputok? Alamin natin mula kay Connie Sison. Connie, apektado na nga ba ng kampanya ng DOH ang bentahan dyan? Ngayong sinasabi nilang matumal na o matumal pa? Alam mo Ivan, sabi nga ng mga nagtitinda dito, no, ay hindi nila matiyak kung dahil ito sa kampanya ng DOH o dahil doon sa mga naaantalang port congestion, yung mga kanilang mga paninda. No? Kasi marami daw sa mga nagtitinda dito ang wala talagang mabili na mga kwitis doon sa kanilang mga supplier. In fact, yung may mga nakakakuha sa kanila naman na karaniwang binibili ng mga parokyano dito, yung kwitis, tinaas na nila ng 50% ang presyo nito. Dati hong 280 yan, ngayon Ivan ay mabibili mo ng 500 dahil kukonti ang nabibili nga nilang supply. So, yan yung sinasabi nila. At normally kasi, itong ganitong panahon, Ivan, dahil 2 araw pa naman ang antayin natin, ay hindi talaga ganoon pa karami ang bumibili based on their experience. Pero ang inaasahan nilang dagsa ng tao ay darating bukas at doon sa 31. So yan talaga yung peak, kumbaga, ng bentahan dito naman sa may Bukawi, Bulacan. At yan ang inaasahan nila taon-taon na dagsa ng mga tao. So in other words, kung talagang sa kampanya ng DOH o ito ba ay may kaugnayan doon sa pagkakawala naman ng supply na marami ng kwitis di tulad noon na pinakamabentang na bibentangan mga tindahan dito ay hindi natin malalaman yan until after na nitong pagbubukas pa rin nila ng kanilang mga paninda hanggang Three Kings nga yan at dyan natin ma-assess more or less kung talagang yan ba ay may kinalaman nga doon sa DOH campaign or not. But anyway, itong mga nakalipas na araw, talagang marami pa rin ang kumbaga mga kababayan natin na taon-taon nang dumadayo dito nga sa Bukawi, Bulacan, may mga maaga na ayaw makipagsiksikan. Ang nagsasabi nga na talagang sa kanila tradisyon nga ito, mga kapuso, at hindi nila talaga papalampasin ang pag-spend ng bagong taon na hindi bumibili ng mga paputok dahil sa mga paniniwala na iba't iba. At lagpas sa 20 milligrams ang capacity, bawal dapat talagang yung ikarga sa kanilang mga sasakyan. Dapat meron din pong tatak o label, pangalan at address ng pagawaan. Yan po yung ating mga tatandaan kung talagang kailangan bumili ng paputok. Basahin at sundin po yung mga instructions na makikita naman dun sa pakete. At ito naman, yung mga magta-transport, ilang mga tips ang kailangan natin tandaan para po doon sa mga magbabiyahe na may mga dalang paputok o kaya mga pailaw ay ito dapat ibalot ninyo sa plastic para maiwasan ang pagkakabasa nito. Siguraduhin din pong mahigpit ang pagkakabalot sa mga pailaw at paputok para hindi naman magkaroon ng friction na maaaring magdulot ng spark. And eventually, pag nagdulot ng spark, ay syempre, sunog at disgrasya ang kaakibat niyan. Iwasang ilagay ang mga pailaw at paputok sa maiinit na parte ng sasakyan tulad po ng makina at dun sa may bandang tambucho. Mamaya, karagdagang mga paalala ang ibibigay naman ng Bureau of Fire Protection dito sa Bukawi para mas masaya at ligtas syempre ang ating bagong taon. Kaya tutok lang tayo mga kapuso, magbabalik pa rin po kami mula dito sa may Bukawi, Bulacan. Connie, Ivan? yung presyuhan kaya ng mga paputok dyan, do we expect na magtataas yan? Usually kasi tumataas siya up to 20-30% habang papalapit yung bagong taon. Oo, alam mo yung sinasabi nga dito, Ivan, talagang inaantabayan na nila, yung bentahan ay ang pagdagdagan ng mga tao from tomorrow, simula bukas hanggang 31st. At yan ang sinasabi nilang kanilang, kumbaga, pambawi na lamang. Alam mo, itong isang sa mga stalls na nakausap natin, stall owners, nagbabayad dito ng mga permits kada taon at meron itong 30,000 na binibigay kada taon. Kumbaga, dun sa mga permits pa lamang yan. At iba pa yung mga binabayad nila dito sa renta sa kanilang stall. So, sabi nga nila, nababawi naman nila, kahit paano. Pero itong taon na ito, syempre, ibang usapan naman. Kada taon, syempre, alam mo, Ivan, pwedeng mag-work ang DOH campaign against sa pagpapaputok. Pwedeng ganun, Pwede rin naman na talagang meron lang talagang hindi na, kumbaga niche market, hindi nga talagang naapektuhan kahit na ano pang yung kampanya. Nevertheless, ang sa kanila, sabi nga nila, nasa nagpapaputok naman ito. Basta sa kanila, sumusunod sila doon sa patakaran ng gobyerno na huwag magbenta ng mga bawal na paputok. At sa kanila, ay hindi naman daw sila nagkukulang ng paalala doon sa mga bawat parokyano nila na mag-ingat sa pagpapaputok. Okay, maraming salamat, Connie Sison.